Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH. Meron tayong babalikang pangyayari noong 1983, August 21, ang pagka-assassinate kay Benigno Aquino sa tarmac ng tinatawag ngayon na Benigno Aquino International Airport or dating NAIA, Manila International Airport. Ang unang tinuturo dito na kaya nga ito ang dahilan kung bakit napatalsik si Pangulong FM Ferdy Marcos dahil sa ganito. Pinagbintangan siya na sila yung nagpa-assassinate kay Benigno. Ngayon, mayroong lumutang. Itong video na ito, courtesy sa atin ni kapatid Abinids, ay mayroong mga balita na kanyang binigyan ng reaksyon. At ang mga tinuturo ay kamag-anak lang pala ni Cory. Kaya narito ang video, atin panoorin. Araw na ito ay pag-uusapan natin kung bakit sa mahabang panahon ng panunungkulan ng mga Aquino ay hindi nila tinukoy ang tunay na mastermind sa pagpasla kay Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. Bakit kaya? Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inanyayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Katanungan, sino ba talaga ang nag-utos at nagplanong paslangin si dating senador Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr.? Masagot ka ba, kapatid? Talagang nakapagtatakang sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino ay hindi natukoy ang mastermind nito. Nakapagtatakang kahit itinuro na ng nakulong na mga sundalo sa pamamagitan pa ni Chaplain Monsignor Robert Olaguer na si Tycon Dangding Cuangco, dating ambasador at Marcos Crony, ang utak ng pagpaslang kay Ninoy sa airport, ay tinutulan pa rin ng pamilya Aquino na buksang muli ang kaso sa panahon ng dating administrasyon. Mga minamahal kong kapatid, bakit sa mahabang panahon ay hindi nila hinabol ang hustisya para sa kanilang ama? Ito nga ang nakapagtataka diyan, kasi si Cory Aquino ay mayroong 6 years term, pero hindi niya napatunayan na mga Marcos ang nagpa-assassinate. Ngayon, nagiging presidente rin ang kanyang anak na si Pinoy, ay hindi na nila hinabol ito dahil alam nila kung sino ang mastermind nito, at kapag nalaman ng publiko, ng taong bayan, ay magagalit sa kanilang taong bayan kasi malaman ang totoo na si Marcos pala ay ginamit lang na scapegoat o itong pagtatapunan ng sisi para mapatalsik. Mayroong malaking rason. Bakit nga ba gagawin yun ni Marcos? Magkapatid sa si Benigno at saka si Marcos, sa kanilang fraternity ay magkapatid sila diyan. Kaya sabi nga ni FM, bakit ko gagawin yan? Mabait na tao si Benigno Aquino. Yun pala ay mayroong yung maitim na balak. Kaya ito, atin ipagpatuloy ang video para na ating maunawaan ng maigi. Tinanggihan nga nilang buksan muli ang kaso nang lumabas ang confession ng mga sundalong nakulong sa Aquino Gunman case. Sinabi pa nila na pinatawa na daw nila kung sino ang suspect nito, nang hindi man nang ipinaalam sa publiko kung sino ang tunay na mastermind. Bakit kaya? Dahil ba paglalaman ng taong bayan na hindi si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos o pamilya nito ang nag-utos sa pagpaslang kay Ninoy, ay hihina o mawawalan sila ng moral sa impluwensya sa Pilipinas? Comment ka nga dyan, kapatid, nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Ipagpatuloy natin. Matatandaan, ang kanilang pag-akyat sa kapangyarihan ay nakasalalay sa paniniwala. Ginawan sila ng kawalang hiyaan ng mga Marcos. Para sa kaalaman ng karamihan,
Nang binigyan ni Gloria Dorobo ng amnesty, itong si Master Sergeant Pablo Martinez ay pinanindigan niya pa rin ang kanyang matagal nang sinabi na si Dangding Cuangco ang utak sa pagpaslang kay Ninoy. Matatandaan, noong taong 1994 ay sinulat na ito ni Martinez sa noon kay dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Ganito ang pagkasabi. Mga minamahal kong kapatid, ito rin ay inulat ni Chaplain Ulager na nagsabing umamin si Martinez noong naging born-again Christian siya noong taong 1994 kung kailan niya unang inamin ang pagkakasangkot niya sa plano ni Dangding Cuangco na siya at ang mga kasama niyang nakulong ay nakipagplano sa pagpaslang kay Ninoy. At sa Carlston Hotel sa Baclaran, Parañaque pa sila nagmeeting kasama ng mga tauhan ni Dangding Cuangco na umaming si Dangding Cuangco ang mastermind. Bakit kaya hindi nakasuhan to si Dangding, no? Panahon ni Cory yan eh. Paano kakasuhan yan, kapatid yan ni Cory? At ang nangyari pa ay binenta ng mura lang kay Cuangco ang Meralco yata at iba pang kumpanya ng Pilipinas noon. Sa panahon ng Marcos, yun ay government company. Pero karamihan ng kumpanyang yun ay binenta ni Cory sa kanyang kamag-anak at mga malapit na kaibigan. So siya mismo ang may kronis, di ba? At si Dangding ay, di ba, nung unang vlog ko ay sila pala yung tagapagmana ng Revolutionary Gold natin noong kapanahonan ni Emilio Aguinaldo, yung nawalang Philippine Gold na napakarami na itinago ni Antonio Luna, kapatid ni Juan Luna, ay ang kasintahan nito pala ay Cuangco. Kaya napunta sa mga Cuangco ang mga gintong yun at biglang yaman ang mga taong ito. Nasa vlog ko ito noong nakaraang linggo. Okay, patuloy tayo. Katanungan, bakit pinaslang ni Dangding si Ninoy Aquino? Maaaring pinaslang ni Dangding Cuangco si Ninoy Aquino hindi dahil sa kinamumuhian niya si Ninoy. Ngunit dahil naniniwala siya rito na ang pagkamatay ni Ninoy ay para mapabagsak si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga tao at mabigyan ng kanyang pinsan na si Cory Aquino ng kapangyarihan at matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang impluwensya sa pambansang mga gawain. Mga minamahal kong kapatid, ang dilaw na pamilya ay gumamit ng propaganda sa mga tao noong 1986 at ang ginamit nilang kasangkapan ay galit. Tama, galit. Ginamit nila ang kamatayan ni Ninoy upang mag-uumapaw ang galit ng sambayanang Pilipino. Nakakalungkot, hindi nga ba? Oh boy, hindi mo ba napansin, kapatid, kung bakit nila iniwan ang mukha ni Ninoy na mukhang duguan sa kanyang kabaong? Bakit? Dahil ipinapakita at inilahad nila sa sambayanang Pilipino na si Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. ay isang bayani, hindi isang martir. Mayroon silang mga slogan, mayroon silang mga kulay, at mayroon silang musika. Mayroon silang lahat ng mga aparatong ito bilang propaganda. So nakaplano na pala ito, na matagal nang nakaplano. Kasi kumpleto ng mga paraparnalya sa propaganda. Kaya ang kawawa dito ay nagiging sacrificial lamb si Benigno Aquino at ang scapegoat ay si Marcos. Pero ang nag-engineer o nagplano niyan
ay yung pala kamag-anak ni Cory mismo. Kaya nga, hindi na sila naghabol ng matagal. Kasi nakita nila hindi si Marcos. Ayan, so ito pala ang katotohanan. Sayang napatalsik si Marcos. Hindi sana ganito ang ating bansa ngayon na puro utang. Pag-upo pa lang ni Cory, di ba, trilyonis na ang utang kaagad. Galing sa 20 billion na utang ni Marcos, nagiging trilyonis at nadagdagan pa ng iba pang mga nakaupo. Okay, tapusin na natin ang bidyong ito. Naging matagumpay sila sa pagpapaikot sa utak ng mga Pilipino at nakuha nila ang simpatyanan sa bayanang Pilipino na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay masamang tao. At hindi lang yan, kapatid. Ang masaklap ay yung mga basic needs ng taong bayan tulad ng Meralco, PLDT, Maynila, Philippine Airlines at marami pang iba ay pinamigay lang sa kamag-anak at kaibigan, at yung iba ay binenta ni Maria Corazon Cuangco Aquino. Lahat ng geothermal power plant ng bansa natin ay binenta din ni Paul Aquino, ang ama ni Bam Aquino, sa Lopez family sa magbabang halaga lamang. Para sa hindi nakakaala na dapat ninyong malaman, si Paul Aquino noon ay nasa Department of Energy, pero pagkatapos niyang mabenta yung mga power plants natin, nag-resign ito at lumipat at naging presidente pa ng kumpanyang kanyang pinagbintahan. Naku, Mga minamahal kong kapatid, ang pagpaslang kay Senador Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. ay nangyari noong August 21, 1993. Ngunit, maraming taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang nawawalang piraso ng palaisipan ay hindi pa rin natagpuan hanggang sa ngayon. Sa panahon natin ngayon, ay hindi na mauuto pa ang mga Pilipino. Mautak at marunong na po tayo. Sana naman ay gamitin natin ito sa pagsasaliksik ng katotohanan. okay, maraming salamat kapatid na Abinid sa iyong paliwanag at kwento tungkol sa assassination ni Benigno Aquino, kung ano ba talaga ang nangyayari. Ngunit hindi ito binabalita kasi masisira nga ang gobyerno ni Cory. Kaya nanatiling sekreto lamang ito. Okay, at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga kababayan, mga katiyats, para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at ingat kayong lahat.